Ang kwento ni Gino at ang issue ng child labor, hindi na bago sa atin. Unang naitampok ang pagkakabod o compressor mining na hanap buhay ng ilang mga batang Filipino. Sa dokumentaryo ng batikang broadcast journalist na si Cara David, ako, I stayed there only a few seconds. Tapos, hindi na maganda yung feeling ko. Napapraning na ako, nagpapanik na ako in my head. Paano pa sila na half a day? Na siya ring nagbigay boses sa isang karakter sa ating kwento. Dadalaw ako dito ha. Tuturuan kita dito mismo sa tindahan. Ang hope ko, sana, kapag napakita natin yung ganitong klaseng mga storya, sana mahipo yung puso ng maraming tao na tulungan yung mga batang ito, bigyan sila ng chance na mangarap ulit, na makabalik sa pag-aaral. Kasi maraming bata ang masipag at gustong mabago ang kanilang buhay kung tutulungan lang natin sila. Malapit din daw ang kapuso actor na si Ruru Madrid sa karakter ni Gino. Dahil maaga rin siyang sumabak sa pag-aartista. Sobrang nakaka-relate ako kay Gino because I started show business at parang 14 lang yata ako noon. So, second year high school ako. And it was very hard para sa akin noong time na yon dahil pinagsasabay ko yung show business at pag-aaral. Sa kabila ng kanilang murang edad, napipilitang kumayod ang mga bata kapalit ng kakarampot na halaga. Ang International Labor Organization, dinidefine niya ang child labor as work that is dangerous physically, mentally, socially, and morally. No? At ito ay work na nakakasagka doon sa pag-aaral o nakakaabala doon sa pag-aaral ng mga bata. Ang napakalaking hamong ito, hindi lang sa Pilipinas nararanasan. Dahil umabot na sa 160 milyong bata ang biktima ng child labor sa buong mundo. It can have an effect physically, lalo na yung sa growth ng mga bones nila. Now, when it comes naman sa psychologically, it can also lead to depression, to anxiety. Okay, at the same time, yung parang very conditional yung tingin nila na pagmamahal, na kapag hindi nila ginawa ito, o hindi sila nagtrabaho, hindi sila accepted, hindi sila mahal. Every child has the right to say basic needs, meron silang karapatan sa edukasyon, may karapatan sila na maprotektahan laban sa mapanganib na kapaligiran. Napaka-importante na ang mga bata ay aware sila, alam nila kung ano yung kanilang mga karapatan. Alinsunod sa Republic Act 7610 o Child Protection Law ng Pilipinas, pinapayagan namang magtrabaho ang mga batang edad 15 pababa. Pero hindi dapat hihigit sa 20 oras kada linggo o katumbas na 4 na oras kada araw ang trabaho. Ipinagbabawal din ng batas na magtrabaho ang mga bata sa pagitan ng alas 8 ng gabi at alas 6 ng umaga kinabukasan. Sa halip na magbanat ng buto, ang mga bata dapat ay nag-aaral at may panahong makapaglaro. At dapat din pinangangalagaan ang kanilang kamusmusan. Kung magkakaroon ng suporta para yung mga batang, for example, nagtatrabaho, ay makabalik sa pag-aaral o yung mga batang nag-drop out sa school ay makabalik sa pag-aaral, makakatulong yon. I would say it takes a village to raise a child, okay, because hindi lang yang kakayanin ng mga magulang. Tito or tita or kapitbahay ka, no, or teacher ka, lahat tayo, meron tayong obligasyon na protektahan ng mga bata. For me, coming from my personal experience, proper communication is key. It will totally help kapag right from the very beginning, madali nang makausap ng anak yung magulang and vice versa. Kasi kung nagsimula yung ganong kultura, yung kid will hopefully be able to communicate it properly to the parent. Sa mga magulang na tulad ko at sa lahat ng miyembro ng komunidad, sabay-sabay tayong manumpa at mangako na pangalagaan ng bawat batang Pilipino. Ako,
Sabihin ang inyong pangalan, Drew Arellano. Naniniwalang ang bawat bata may karapatan na magkaroon ng masaya at ligtas na kapaligiran. Malakas na pangangatawan, magandang edukasyon, at kalayaang ipahayag ang kanilang damdamin. gagamiton ko ang sadiro kong boses para matawan sindan ng kusog buot. Magiging kaisa upang proteksyonan ang bawat batang Pilipino. Dahil sila ay may pangarap, kinabukasan At mga karapatan.